Matindi rin sumagot at pumitik. Direct to the point. Itong si dating Chief Justice, now ay Executive Secretary ni Pangulong Marcos. Isa sa mga nanguna na sumunod sa panawagan ng Pangulo na mag-file ng resignation. Pero matapos niyang gawin yan, kaagad din na sinabi ng Pangulo na hindi siya kasali at mananatili siyang Executive Secretary. Yan po ay ang dating Chief Justice nga po na si Bersamin. Okay? Dahil dun sa kanyang sagot dun sa tanong ng media, dun sa briefing, press conference kamakalawa, about issue between Vic Rodriguez at Pangulong Marcos. Meron kasi sinabi si Vic Rodriguez, nabasa ko rin yun, na dapat daw ang mag-resign ay si President Bongbong Marcos. Wow! Ang pinag-uusapan, Attorney Vic, ay yung mga appointed cabinet secretary at opisyal, hindi elected. Bakit naman ang elected president na si Bongbong Marcos, President Marcos, ang pinag-resign mo? At dahil dyan, sinagot katuloy ni Secretary Bersamin, daldal ka lang daw ng daldal. Wow! Ganon kababa ang lingwaheng ginamit. Para bang marites ka lang, nangiintriga ka lang. Tapos binanggit pa ni Bersamin na 3 buwan na wala ka pang 3 buwan sa gobyerno. Natanggal ka na nawala ka na O ibig sabihin, may problema ka. Tapos ngayon, ang gusto mo ay ang elected president ang mag-resign. Kaya hindi yan nakatiis. Bihira lang magsalita si Bersamin kasi nga dating Chief Justice yan eksperto sa batas at legal issue. Pero dahil ibinaba ni Vic Rodriguez, kaibigan ko pa naman si Vic Rodriguez, kilala ko yan Pero hindi ko akalain na hahantong sa ganyan ang kanyang sasabihin na kaya rin pinaghirapan ng matagal na panahon si Pangulong Marcos na sila magkasama mula noong 2016. Diba? Tapos ngayon, siya yung nagsasabing dapat daw ang Pangulo ang mag-resign. Paano naman tatanggapin ng taong bayan yan? Paano naman tatanggapin yan ng Malacanang? Kaya ang sagot ni Secretary Bersamin ay daldal ka lang ng daldal. Ibig sabihin, puro ka lang daldal, wala ka namang pinagugutan at wala ka namang basihan. Ganon katindi ang dating nun. Parang sinabing napakababaw mo. Puro ka lang daldal. Samantalang abogado ka. Parang, alam mo, Chief Justice yun Kaya sermon at saka marami yung implication nun. Yung pagpatol ni Bersamin sa isang abogado katulad ni Vic Rodriguez, napakarami po ng implication nun. Kasi dati yung Chief Justice, huwag natin kalimutan. Former Chief Justice ng Supreme Court yan, bago naging Executive Secretary. Pag sinabing daldal ka lang, daldal, hanggang gano'n lang, dapat may ebidensya ka. Dapat may pagpatunay ka. At anong basihan mo, bakit sasabihin mong dapat ang Pangulo ang mag-resign? Sinagot ka ng Chief Justice. Ay si Vic Rodriguez, abogado, officer of the court yan. Ganyan ang pagsagot ng dating Chief Justice. Antindi. Ganyong katindi. Inuulit ko, kilala ko si Vic Rodriguez. Kahit pa paano, nakakausap po rin yun ng araw, pero kung tayong magawa, sa kanya ho nang galing ang issue kung bakit siya ipinag-uusapan at bakit siya sinagot ng walang kagatol-gatol sa mababaw na reaksyon. Huwag na daw pag-usapan. Bakit mo papansinin? Sabi niya. Huwag na natin pag-usapan yan. Huwag na natin pansinin yan. Daldal lang yan ang daldal. Ang lupit Ibang klase rin itong si Executive Secretary Bersamin. Na inuulit ko, nag-resign po, nag-file resignation pero hindi tinanggap ng Pangulo. Mananatili siyang Little President. Mananatili siyang Executive Secretary. Alam niyo kung anong power ng Executive Secretary? Alam ni Vic Rodriguez yan. Dahil naging Executive Secretary siya ng halos 3 buwan noong 2022 after election. Little President po yan. By the authority of the President. Lahat ng pinipirmahan yan, lahat ang incoming, outgoing document, maging pribado at pampubliko ng mga dokumento, basta Office of the President, dadaan sa kanya. Incoming, outgoing document, dadaan sa kanya. At pwede siyang pumirma at mag-decide sa lahat ng dokumento by the authority of the President. Yan po ang Little President. Ganyan pong katindi ang authority, kapangyarihan ng Executive Secretary. Kaya hindi siya tinanggal. Kasi nga yung
pagiging hindi lang abogado, dating Chief Justice. Kaya ang tindi ng mga nakapaligid kay Pangulong Marcos eh. Former Chief Justice Bersamin, former Senate President at napakabiteranong abogado at politiko Juan Ponce Enrile, Chief Legal Counsel. Isipin mo yung combination ng Enrile Bersamin sa Office of the President. Ang medyo nakakaduda lang dyan yung Solicitor General eh. Si Guevara, medyo ibang galaw. Yun, baka nga matanggal yun. Baka tanggapin na resignation. Sana lagyan yun ng mas magagaling pang abogado. Yung combination ng legal counsel at executive secretary, napakahirap gibain nun. Nakita mo si Enrile, kahit 101 years old na, nandyan pa rin sa palasyo. Nandyan pa rin po sa paligid ni Pangulong Marcos bilang chief legal counsel kasi magaling talagang politiko at abogado. Paano kayo makakalusot dyan? Pagdating sa issue ng politika, kabisado na Enrile yan. Legal and political. Pagdating sa legal issue, mga batas, local and international at national law, nandyan ang dating Chief Justice Bersamin. Antindi po, yun ang hindi nyo alam siguro. O alam nyo, Enrile lang, alam nyo, Bersamin lang. Ako, para maging educational ang ating topic, hindi biro itong nakapaligid sa Pangulo. Remulla brother, aba, eksperto sa local na pamahalaan at national yung dalawang yan. Si Boyeng Remulla ay dating gobernador, dating congressman ng Lawigan ng Cavite. Si John Vic Remulla ng DILG, dating gobernador. Anak yan ng dating nung kanilang ama na si Remulla, na isa sa mga nangungunang Marcos loyalist, kaibigan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Si Juanito, Johnny, kung tawagin, noong araw, Johnny Remulla. Yan ang ama ng mga Remulla na may hawak ng Cavite noong araw na Marcos supporters ng dating Pangulong Marcos Sr. Anak, yan ang father ni Marcos Jr. ngayon. Ganun pong katindi ang haligi niyan. Paano magtatak sila mga Remulla ay nakaukit ang kailang pangalan sa mga Marcos noong araw pa. O yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ako spokesman ng Malacanang, hindi ako spokesman ng mga ito. Yung background lang ang aking pinangugutan para magkaroon kayo ng idea. Dahil kasi marami mapanlin lang na kung saan ang gagaling sa makapiling grupo, mga traidor, or makasariling grupo. Na kung ano-ano mga pinagsasabi sa mga membro ng gabinete ng Pangulo para matanggal o sirain. Ito ang dahilan kung bakit ko pinapaliwanag sila. Voluntary kong inaaral, sinusuri ang background nila at ito yung sinasabi ko sa inyo. Na hindi naman yung hindi nila pwedeng i-deny. Hindi natin pwedeng ibaliwalain ang katapatan, loyalty ng Remulla brother. Ang talino at galing bilang politiko at abogado nitong si Enrile. Ang pagiging eksperto sa lahat ng mga batas, ang dating Chief Justice, now Executive Secretary Bersamin. Tapos sasabihin nyo, mahina, weak leader, si Pangulong Marcos, doon kayo nagkakamali. Doon kayo nagkakamali. Sa tingin nyo, papayag itong mga malalapit sa kanya? Ha? Sa maling pamamaraan? Dahil ang tingin ninyo, mahina ang Pangulo. Si Pangulong Marcos ay very professional, international ang leadership niya. Kaya nga siya tinanggap both business at mga government sa buong mundo. Nirecognize, kinikilala ang Marcos administration at ang Philippine government. Mas may tiwala sila kumpara doon sa nakaraang gobyerno. Alam naman ninyo yan eh. Nililinlang ninyo ang mga tao. Pero dito sa aking mga channel, hindi. Hindi ko kayo lilinlangin. Ang totoo ang aking pinagbabasihan. Yung mga hindi maniniwala sa akin ay kampo ng mga mapanirang uri. Pero kung open ang kaisipan nyo or alam nyo ang mga nangyayari at meron kayong pagmamahal at malasakit sa gobyernong ito, maintindihan nyo ang mga pinapaliwanag natin. Kaya please like, share at manatiling subscriber ng aking mga channel. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Ayos! Sana po naintindihan nyo.